natin, ito po yung katanungan ko ngayon, no? Sa mga ginagawa po ni Risa Hontiveros, tila napapaboran si BP Sara. Hindi kaya kakampi na natin si Hontiveros kasi kahapon pumabor sa atin yung mga sinabi niya. Ngayon na naman, pabor na naman sa atin. Napagalitan na, napagsabihan na naman ni Chis Escudero. Hindi ko po alam kung si Risa Hontiveros ay may katigasan lang po ang ulo o talagang mahina po ang kokote. Bahala na po eh. Kasi alam niyo, pumapabor po eh. Alam niyo po yung mga matatalinong tao, mga abogado na yan, di kampanilya po yan. Once na magkamali ka ng tanong dyan, susunggaban ng mga yan, no? Para pumabor sa kanila. Baka naman na si Risa Hontiveros talagang kakampi natin, hindi lang natin alam. Di ba? Kasi putya, wala akong hindi ko maisip kung ano po yung mga, kumbaga hindi ko po talaga maunawaan, no? Bakit yung mga aksyon niya ay binibigyan niya ng pagkakataon, binibigyan niya ng pagkakataon yung mga abogado ni BP Sara na makabira, no? Hindi po siya nakakatulong sa prosecution. In fact, kumbaga, pumapabor po siya sa depensa. Ayan po. Maaaring hindi alam yan ni Hontiveros. Pasensya na po. Ang buong akala ko, kaya po tinanong yun ni Risa Hontiveros. Ito, talagang ang realization ko, mabilis eh. Kahapon, nung nagkamali po si Risa Hontiveros ng tanong, tinanong niya po, hindi po yung testigo. Ang tinanong niya yung mga abogado ng kabila. Ang buong akala ko po, scripted yun. Natanungin mo ko para makasagot ako ng maipagtanggol ko na impeachable. Di ba? Pero ngayong naulit pa ni Risa Hontiveros, dalawa na lang po ang nasa isip ko. It's either, kasi po sa mga matatalinong tao, bibihira po na dadalawahan eh. Kaya si Hontiveros, it's either, burado na po. Hindi po siya, wala pong script with prosecutors, no? Sa tingin ko, burado na sa isip ko yun, wala silang wala silang script. Kasi yung ginawa, inulit na naman eh. This time, with the abogado po ng depensa. Dalawa lang po yan, pag nauulitan ka ng ganyan yung level. Kahapon lang naganap yan eh. Di ba? Kahapon lang, tinanong mo na yung abogado. Ayoko sabing ipaalala ko eh. Hindi naman ako Senator Judge eh. Pero hindi nyo pa rin ba maintindihan? Ang gusto nyo pong malaman, ang gusto nyo pong tanungin dapat palang tinatanong ninyo, yung mga testigo, hindi po yung mga abogado. Kasi po ang mga abogado, once na tanungin nyo yan, susunggaban yan at ang isasagot niya, pabor sa kliyente niya. Hanggang ngayon ba hindi yata ma-distinguish hanggang ngayon nitong mga senador na sila ay judge. Dapat hindi sila nagpapakita ng pagkabayas. At saka, ang tinitest dyan, yung mga ebidensya at testigo. Hindi po yung abogado. Kasi kahit na anong gawin nyo, dekampanilya yan. Risa Hontiveros, walang abogado na kukunin sa impeachment na hindi dekampanilya. Lahat po yan matatalino. Pero yung mga kasama sa impeachment na abogadong congressman, hindi po sila dekampanilya. Mga congressman sila. Yan po yung pagkakaiba. Ito po, kahit po yung si Ligutan, dekampanilya din yan. Hindi ka kukunin dyan ng pipitsugin ka. Kaya, yung iniisip ni Hontiveros na tatanungin niya yung abogado para barahin, makakuha siya ng punto, hindi mo yan kaya. Yun ang matitiyak ko sa iyo. Okay, umepal din to si Bam Aquino ngayon.
no? Wala naman pong katuturan yung sinabi, basta makaepal lang. Alam nyo ano meron dyan sa dalawa na yan? Yan dalawa na yan may ambisyon na maging standard bearer ng mga dilawan at pinklawan. Nag-uunahan po silang paepalan, no? Pero ang hindi na kukuha ni Risa Hontiveros, kada buka mo ng bibig, ang nakikinabang si BP Sara. Yung kampo ni BP Sara ang nakikinabang. Akala niya kasi tatanungin niya, tapos mapapalabas niya yung mga abogado na papabor sa kanya. Hindi mo kaya yan. Hindi abot ng pag-iisip mo yung kakayanan ng mga abogado, bawat abogadong nariyan. Mapa-prosecution, mapa-depensa, pare-parehong dikampanilya. Kita nyo kung paano sila magsamantala. O, anuhin muna natin, ha? Tukuyin muna natin yung mga pagkakamali, yung mga banat nila. Halimbawa po to is si Adjong. Sabi niya kahapon to, ha, yung object ng object yung mga abogado ni BP Sara. Object ng object si Narbasa, Attorney Narbasa. Sabi ni Adjong, nakita na natin kung anong strategy ng defense is actually to mute the evidence or to do anything that they can technically not allow the court to appreciate the evidence. Kasi sa objection ng objection. O ngayon, yung ano mo naman, ito po ang sagot sa kanya kahapon ni Attorney Powa. Hindi po strategy yun. It's really something that lawyers do every day in court. Kasi under the rules, there are questions that are objectionable and there are questions that are allowed. So normal po yung pag-object ng pag-object. Hindi po kasi kahapon nagkwenta yan. Panalo na kami. Bakit? Ang dami raw objection pero pumabor sa kanila si Chis Escudero. Ngayon, kayo naman yung nag-object. O, sana na-realize nitong mga congressman na hindi abogado na ganyan po talaga sa korte. Object ka ng object hanggang tinatanggap ng judge yung objection mo. Hanggat hindi ka pinapagalitan. O, di ba? Sa tindi nga na objection ni Liguta, anong pangalan? Ligutan? Teka lang, ano yun lang natin. I-comment nyo na nga para mabilis. Ligutan, no? Sa tindi nga ng objection ni Ligutan, Hindi pa nagtatanong si Narbasa, naka-object na siya. At normal lang po yan. Hindi po dapat nakakabigla. Okay, yung pamagat ko po, magkakampi na ba? Hindi po dapat nakakabigla. Okay, yung pamagat ko po, magkakampi na ba si BP Sara at si Hontiveros? Kasi lahat ng ginagawa niya, pabor sa atin. Balikan lang po natin yung kahapon. Ito po, ang sinabi po ni Hontiveros kahapon, ginamit po ngayon kasi pinagbigyan sila. Dahil po sa tanong ni Hontiveros, siyempre sinamantala yan ng prosecution. Sinagot ngayon yung tanong, napabor sa kanila. Mahina nga Hindi yung prosecution, ha. Ngayon, para makabawi, ang desisyon ni Chis Escudero, kasi kasalanan niya yun Hindi niya pinigilan yung tanong ni Hontiveros di ba? Sinamantala ngayon ng prosecution. Impeachable ba yan? Ngayon, eto po, ginamit na ngayon. Dahil sa tanong na yan, nakapagpropaganda po yung prosecution. Wala naman pong kinalaman sa kaso yun. Pero nakapagpropaganda para maging fair ayon sa presiding official o presiding judge na bigyan din ng 4 na minuto at kung ilang segundo tong defense team. Ito po ang sinabi ni Attorney Mark Binluan. In the discourse yesterday talking about BP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Hontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one." Galing kay Risa Hontiveros. Kaya
Nagdududa ako, kakampi ka na ba namin, Risa Ontiveros? Bakit sa lahat ng senador, kaya sabi ko kahapon, scripted to. Pati yung hindi niya dapat sabihin, sinabi niya. Ulitin natin. Ayon daw kay Risa Ontiveros, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Wala dito sa mga statement, dun sa video na pinakita, at sa testimonya nito ni Kalilong, wala na nagpapakita na nag-hire ng assassin si BP Sara. Siyempre, tuwan-tuwa tayo dahil, putya, kumampi sa atin kumampi sa atin si Risa Ontiveros eh. Ano sabi po ni Mark Binluan? Tuloy natin. She is absolutely right. Di tama si Risa Ontiveros. Tama si Risa Ontiveros, sabi ni Mark Binluan. Wala talagang sinabi, wala sa video, wala rin sa sinabi ni Kalilong na nag-hire si BP Sara. Tuloy natin. She then asked the question, why are these acts impeachable? To this question, the prosecution responded, we understand that this statement may not actually 100% prove that she in fact contracted assassin. Hence, sabi the prosecution admitted the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting an assassin. Dahil po yan sa pagtatanong ni Risa Ontiveros kahapon, napatunayan natin at saka sa hindi siguro inaakala ng prosecution team na tatanungin siya, nasagot ng prosecution na hindi 100% na pinakita na may nag-contact ng assassin si BP Sara. So ano pa po ang kaso nyo riyan sa Article 4 na yan? Wala na. Si Risa Ontiveros mismo ang umamin, prosecution mismo ang umamin na hindi 100% prove that she in fact contracted an assassin. Di ba? Titignan po natin yung mga argumento. Hindi na po yung pangkalatan kasi 2 oras yun. Hindi ko maikukwento yung highlight lang po. Ngayon, mali na nga siya kahapon. Sinabi niya nga, di ba? Nung binanatan siya ni Pia Cayetano, sabi niya, pwedeng okay lang sa kanya kung ipabura yung sinabi ni Ligutan, yung attorney Ligutan. So umamin, parang may pag-amin kay Ontiveros na mali siya ng tanong, di ba? Ngayon, inulit na naman. Pakinggan po natin para po sa kapakanan ng lahat. Kayo na po magpasya kung gaano katalino to. Kagaling mag-isip si Risa Ontiveros. Ito po. Pakinggan po natin. Ito pong pahayag ni Risa Ontiveros. You may proceed, ma'am, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Para sa Counsel for the Defense. Tignan niyo po. Ang una niyang tatanungin, Counsel for the Defense. Matalinong abogado yung tatanungin niya, hindi yung testigo. Bakit niya kaya tatanungin? Akala niya kasi kasintalino niya lang eh. Pero tignan niyo po kung saan po nakatingin. Sa notes niya or sa kanyang cellphone. Kasi eto po, nakita niyo to? Hindi pala kita. No? Yung babaeng may cellphone. Siya kaya ang nagpe-feed ng mga sasabihin. Tignan din natin. Mr. Presiding Officer, just for clarity, ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zuleika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements
ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Tignan niyo po Hindi po magtataka, hindi po magtataka yung abogado na question. Bakit po ako tinatanong niyo? Hindi. Matalino yung abogado. Oh, ako tinanong, yari sa akin to. Puta, makakapag-propaganda ako. Alam niyo yun? Hindi naiisip ni Rizon Tiveros na pag tinanong mo yung abogado ni BP Sara, hindi mo siya kayang mapahiya, hindi mo siya kayang mapalabas na siya ay papabor sa'yo. Bakit? Dahil dekampanilya. Sanay kasi si Rizon Tiveros na sila-sila lang, magkakapareho lang sila ng utak na makausap niya sa Senado. Kaya nga nung dumating si Senator Marcoleta dyan, nabulabog sila. Bakit sila nabulabog? Halos magkakasing utak lang sila. May mga matatalino pero hindi pumapatol sa mga katulad niya. Si Marcoleta kasi, mapagpatol kahit sa mga hindi marurunong pinapatulan. Thank you very much muna kay Sara Ambali. Ang tanong niya, ibig nyo ba sabihin pag ginajustify ba nyo sa pamamagitan ng pagpapakita kay Zuleyka, ginajustify nyo ba yung threat ni BP Sara dahil inapis si Zuleyka? Parang ganun yung dating, di ba? O akala niya, syempre kung ikaw tanga, tinanong kang ganun, hindi naman po, pag ikaw po ay mahina rin ang kokote mo, ganito may isasagot mo. Ano magagawa natin? O, di ba? Pero hindi Hindi bobo yung mga kausap niya, dekampanilya. Ito po ang sagot. Pakinggan niyo po yung sagot. Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. The committee headed by Representative Joel Chua began investigating the Vice President and her people, even when Ms. Attorney Zuleyka Lopez was being interviewed by the House Committee of Quadcom Committee, Your Honor. Even if she was answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to detain her in the women's correctional facility, Your Honor. Di ba? Imbes na sabihin, naku, hindi po yan, akala niya ganito sasagot. Hindi po. Nakapagpropaganda tuloy, nakapagsalita tuloy yung abogado kasi tinanong siya. Siyempre sasagutin niya, opo, ino-oppress po si Zuleyka. Ino-oppress sila dun pa lang sa committee ni Chua. Ino-oppress na sila. Kaya pumapabor sa atin, kada buka ng bibig nito ni Rizon Tiveros, pumapabor sa atin. Kaya hayaan nyo lang silang magdadaldal. Ika nga, hayaan yung magbigti sila sa sarili nila. Yan po yung nangyayari. Tuloy po natin para masayahan kayo. Hanggang sa siya'y tuluyan na mapagalitan. Kaya lihim na natutuwa tong abogado. Ba't kaya ako tinanong? Di nakapagpropaganda tuloy ako. So, Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged
grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta. Yes, Your Honor. Before counsel Yes, for Mr. Presiding responded answers, although he already answered in the affirmative, Your Honor, I was just referring to we'd like to remind Senator judges, to be cautious. Counsel, for the record and sir. The witness may be facility for 5 days. Nawala na si ano eh. Nawala na si Hontiveros eh. Ayaw yata kay Hontiveros. Saan ba yung hinayupak na yun? Ala, binura nila. Nag-cut sila nung kay Hontiveros. Ba't nawala ah? Tuloy-tuloy lang yun ah. Nawala yung kay Hontiveros. Bakit kaya? Kinat na nila? Nawala na oh. Oh, anyways. I have an account in Facebook, in Instagram, in... Anyways, yan po yung palitan ng usapan ni Hontiveros na pumabor naman po sa atin dahil nasabi po na inapi si Zulaika. Ngayon, eto po, muli po siyang pinagalitan. O, hindi naman po siya pinagalitan nung una, no? Sa pangalawang pagkakataon po ay sinita siya ni presiding officer sa kanyang ginawa. At nangatwiran pa, kaya lang nawala na po eh. Baka kinat na nila yung hindi ko alam kung kinat o ako lang yung lumikot ang kamay. Pero, actually, pahiya po dyan si Hontiveros kasi nga po, eto po, yung pagsita sa kanya ni Chis, gusto ko sanang ipakita pa ron, kaya lang biglang nawala na. Ayan. Posisyon po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threat kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Doon papunta si Risa Hontiveros. Ang problema ni Risa Hontiveros, gusto niyang butatain yung abogado. Hindi mo kaya yan. Buti nga, pinigilan na ni Chis eh. Your Honor, that is not the point. Dito ay namagitan si Escudero at sinabi, we would like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party may conclusions of law. Kasi conclusions of law yun eh. Di ba? Conclusions of law. Ibig sabihin, sa closing statement po yung tanong po ni Risa Hontiveros, pang closing statement po yan eh. Sinabi na ni Escudero yan kahapon eh. Inulit na naman ni Risa Hontiveros ngayon. So, pag ganyan po, is either hindi po pumapasok sa utak ni Risa Hontiveros yung warning ni Chis Escudero kahapon na huwag kayong magtatanong ng pang-closing na. Ang tanungin ninyo yung mga ebidensya, ang tanungin ninyo yung testigo. Bakit kayo magtatanong ng pang-closing na ng mga abogado? O, yun yung point doon sa pangalawang pagkakataon. At nangatwiran pa si Risa Hontiveros ang sinabi niya. Kasi inaalaw naman yan dati. Kita niyo pong katwiran. Porket inalaw dati. Hindi po inaalaw dati yan. Walang Hontiveros noon. Ngayon lang siya nasalang sa impeachment. Di ko nakita yan si Hontiveros nung araw. Hindi pa siya senador noon. Kaya wag niya sabihing inaalaw. Ang inaalaw nun, si Miriam Defensor, sinesermonan niya yung mga council.
yung mga counsel, yung mga abogado, sinisermonan ni Miriam, pero hindi niya tinatanong na para ganyan, yung palabasin na kamping-kampi. Pero ang lumalabas tuloy, pumapabor sa atin yung mga ginagawa niya. Hindi niya alam yun. Okay. So kung nasisita ka palagi, dalawa lang yan. Is either super tigas ng ulo mo or hindi mo maintindihan. O kaya, hindi ikaw ang matigas ang ulo. Yung nagpipid sa'yo ng mga sinasabi. Matigas ang ulo nung nagpipid sa'yo. Kasi hindi naman ako naniniwala na utak niya yan. Ang problema ngayon dito, ang problema po, tatakbong presidente yan eh. Mas nakakatakot po maging presidente yan. Dahil ang tunay na magiging presidente, yung nagpipid sa kanya ng mga sinasabi. Hindi siya. Pero hindi naman mananalo yan eh. Di ba? 1% ba yan? Okay. Isa pa. Si Bam Aquino. Tignan niyo po yung sinabi ni Bam Aquino. Ito ang apela ni Bam Aquino. Nananawagan siya sa prosecution at depensa na maging diretso sa punto upang hindi masayang ang oras ng korte. Pag-eepal lang yan eh. Yan po ang problema ng mga hindi pa nakarating na mga korte, hindi pa nakakita ng mga aktual na digmaan sa korte. Pwede bang maging straight to the point? Anong gusto mo sabihin, Bam Aquino? Yung prosecution, direct to the point na? Tanungin na kagad, sa tingin mo ba kriminal si BP Sara? Sa tingin, ganun ba naglalatag sila ng pundasyon ng kanilang argumento? Anong ibig mo sabihin direct to the point? Yan po ay sinasabi ng mga taong kulang sa kaalaman sa batas. Isa pang may pangarap na maging yan. Nalalantad po eh. Kawawa po tayo dyan. Pag yan dalawang yan, is either sa kanila naging presidente. Ganyan po kabugak yan. Anong ibig mo sabihin na pumayag kayo sa kahilingan nila na 8 buwan kayong magta-trial. 8 buwan yan. Baka bibigyan ng tip ni Llamas, Boss Badong. Thank you very much kay Noel Abalo sa 50 pesos na pangkape. 8 buwan yan. Naiinip ka na kagad, Bam Aquino. Gusto mo kagad straight to the point. Latagan po yan. Painipan yan. Painipan yan. Maiinip po yung mga dalawa lang po. Pag wala kang kahilig-hilig sa politika, wala kang talagang ayaw mo ng mga ganyan, maiinip ka. Kayo politiko kayo, senador kayo. Kayo pa naiinip. Ako po, naunawaan ko po, marami sa inyo nanonood, naiinip kayo, di ba? Ganun po talaga. Ako kasi, habang nanonood ako niyan, talaga naglalaway pa ako na, yan na, eto na. Aminin nyo, marami sa inyo nainip, di ba? Sasabihin, anin ko na lang, hintayin ko na lang yung paliwanag ni Badong. At least 1 oras lang. Naipaliwanag niya na lahat. Yan, 3 oras kami makikinig. Inip na kami. Hindi naman kasi lahat libangan ng politika. Ang problema, pag ang naiinip, mga politiko na nakapwesto. Biruin mo, sabihin mo na sana direct to the point. Dapat 5 araw lang sinabi nyo na hearing. Ay, trial. 5 araw lang. 8 buwan yung trial nyo, tapos naiinip ka. 3 araw pa lang ngayon, Bam Aquino. 3 araw pa lang ngayon. Gusto mo na straight to the point. O anong bara sa kanya ni ano? Di ba? Totoo naman eh. Kasi hindi naman talaga, kayo nga, mahilig na kayo sa politika, pero ang hilig nyo kasi Duterte. Gusto nyo kagad highlight. Kaya narito ko.
para ibigay sa inyo yung mga naganap, i-highlight na lang natin. Puwera na yung mga boring stuff. 'Di ba? Yun yung papel namin. Yun yung papel ko pala. Eh, baka yung sa iba, mainip rin kayo. Dito kay Badong, kasi siguro, natatalakay na natin ang lahat. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, kaya hindi kayo nagkamali. Yabang, biro lang po, hindi po ako nagyayabang. Pero ito po, totoo. 1,400 po tayo, 388 lang po nagla-likes. Mag-likes lang po kayo. Okay. Mag-likes lang. Punta po tayo rito sa sa kung gaano po kagaling si Narbasa. Papaliwanag ko lang po sa inyo, yung iba kasi hindi na-appreciate tong ginawa ni Narbasa. Pero ang husay po ng diskarte rito ni Narbasa. Ito po, yung tinatanong niyo po. Sir, did you attack? Ito. Mahirap talaga pag ikaw ay nagtitistigo at mayroon kang gustong yung pagtakpan. Thank you very much muna kay James. Anong pangalan nito? James Tanti na nagbigay po sa atin ng $5. 5 AED pala. Okay, nakikita po natin yung abogado. Tignan nyo po yung paraan niya ng pagtatanong. Ganito po kahusay itong mga abogado na to. Parang saan patungo to, di ba? Yun yung tanong nyo mamaya. Mamaya marireveal po yan. Ito po yung kahit na ano isagot mo, ganito kagaling tong mga abogado na to. Kahit na ano isagot mo rito, may barado magiging pabor sa kliyente nito ni Narbasa. Tignan po, pakinggan po natin tong exchange na to. I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, Your Withdrawn, Honor, Your Honor. Sir, did you attach to that affidavit of investigation dated February 10, 2025, an affidavit of the President Marcos? Only the responses, sir. Sir, listen to my question. Yes, Did Your you- Honor. Your Honor, he did not answer, so I am entitled to ask Yes, again. Your Not responsive. The question Akala nyo nagtatara yan. Normal lang po yan. Nagduduroan po yung mga abogado niyan. was, Mr. Witness, You attach an affidavit of the First Lady, Lisa Marcos, on your affidavit. No, sir. Did you attach an affidavit of former Speaker Martin Romualdez on your affidavit of investigation? No, sir. To your knowledge, if you know, sir, did President Marcos file any Tignan nyo po yung ginagawa niya. Yung una niyang mga tanong, answerable by yes or no. Yung masusunod niyang tanong, answerable by yes or no pa rin. Kaya lang nagdududa na to, itong tinatanong niya. Baka maipahamak niya yung mga ibang tao. Kaya alanganin na siya. Pero sumagot siya ng akala niyang safe siya. Kita niyo po yung sagot Yung una walang problema. Did you attach? Ang tanong sa kanya, did you attach? Ito yung mga tanong na kumbaga, tatanungin ka, ikaw ba ay nakatira sa Quezon City? Opo. Ganun lang yan. Yung walang kaduda-duda. Ikaw ba ay nasa wastong gulang? Opo. Di ba? Pero tatanungin na siya ng susunod. Medyo mag-aalangan na siya. Teka muna, saan papunta to? Kinakailangan maging wais ako sa aking mga kasagutan. Pero eto nga, sa talino ng mga abogado na to, kahit na anong isagot mo, papabor sa kanila. Magaling ka naman talaga, kuya, humanga si Marcoleta. Yan sabi ni Noel Abalos na nagpakape uli ng 50 pesos. Maraming salamat. criminal complaint against Vice President Sara Duterte as a result of the November 23, 2024 online press conference? He made a statement. No, sir. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint
against the Vice President? I have no personal knowledge. Did the First Lady Okay, di ba? Kung alam mo, meron bang pinail si President Marcos na criminal case laban kay BP Sara? Di ba? Pag sinagot niyang oo, babanatan siya kasi hindi niya naman alam yun. Paano niya nalaman, etc. Hearsay lang kasi hindi naman siya eh. Pero tignan niyo po, akala niya safe siya rito. Sabi niya, not from my personal knowledge. Hindi ko po para sa akin po, sa aking personal na kaalaman, hindi po, not in my personal knowledge. Okay. Ituloy po natin. Linti ka ba dong ang ingay mo? Lisa Araneta Marcos file a criminal complaint against VP Sara? I have no personal knowledge. How about the Speaker Tignan niya yung sagot niya, I have no personal knowledge. Akala niya safe siya ron eh, sa I have no personal knowledge. Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference? I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, Your Withdrawn, Honor, Your Honor. argumentative, Withdrawn. Your Honor, please. Withdrawn. Did you really investigate this? How about Questions the will be Speaker and withdrawn. Martin Romualdez? In other words, sir, the alleged offended Okay. parties were not included as complainants in the case you filed with the Department of Justice. Yes, sir. Thank you. Please. Thank you. Okay, di ba? Ang galing, no? Ganyan po kagagaling. So sabi niya, pati yung mga posts eh. Nakita niyo po, sabi niya, not in my personal knowledge, di ba? Hindi ko po alam, wala po ako ron. Hindi ko po alam kung nag-file sila o hindi. Safe na safe 'yun eh, di ba? Tinatanong ka, nag-file ba si Mr. President kay BP Sara ng criminal charges dahil sa kanya mga sinabi? Wala po akong kinalaman. Hindi ko po alam. Di ba? Kasi wala akong personal knowledge. Akala niya safe yun. Tinanong siya, si First Lady ba nag-file? Ganon din ang sagot niya. Hindi ko po alam ng personal kung nag-file sila o hindi. Di ba? Parang safe. Tapos biglang tapos niyang tanungin, pati si Martin, nag-post ngayon for the effect. For dramatic effect. Nag-post ngayon ng Talaga bang nag-imbestiga ka? ang gustong ipakita, no? Ang gustong ipakita ni Attorney Narbasa, yung ginawa mo, hindi talaga yung pinalalabas mo na thoroughly nag-imbestiga ka. Ang ginawa mo lang, bias yung pag-imbestiga mo, si BP Sara lang yung pinuruhan mo ng investigasyon. Kasi ang simple lang na sagot dyan eh. Oo, hindi. Alam mo ba na nag-file si BBM? Paano naman kung sinagot niya ay opo, ay hindi ko po, wala pong pinail. Meron din siyang, kung doon ka naman papunta, meron din siyang para mahuli ka naman doon. 'Di ba? Kasi ang alam kong isusunod doon. Kung nag-file si BBM, ano ang sinabi ng korte? Mauuwi pa rin 'yan pag dulas-dulas siya, mauuwi pa rin siya na may papakita pa rin. Bakit hindi mo alam kung anong pagpapasya ng korte? Ibig sabihin, hindi ka talaga tunay na nag-imbestiga. Nung yung kalaban, si Ligutan ay nag-object, winidraw niya yung tanong. Kasi na punto niya na yan ba yung nasabi niya na yung punto niya, kahit hindi niya na pasagutin yung testigo, nasabi niya na etong si Kalilong ay hindi talaga extensive yung kanyang ginawang investigasyon na nakasentro lang kay BP Sara. Yung circumstansya kung totoong kakaso-kaso, ano nangyari doon sa kaso? Yun yung doon papunta yun. At kalaunan sasabihin, hindi ka talaga nag-imbestiga. Objection. I withdraw, Your Honor. Bago pa makaporma si
Katumag, kung ano man yung pangalan nun. Kaya nakaka-addict po na makinig, manood ng mga hearing, ng mga impeachment trial. Kasi nakaka-excite po yung mga ganyan. Pero syempre, hindi po lahat ma-excite. Yung iba po mainip, katulad ni Bam Aquino, na direct to the point na raw. Dapat daw ang tatanong, guilty ba o hindi? Tangingot talaga eh. 8 buwan kayo, 8 buwan. 8 buwan tayong magsasama-sama tuwing gabi. Thank you very much kay El June. Basta kaming OFW dito sa Qatar at Middle East. Solid Duterte. Maraming salamat El June sa 50 Qatar Real. At si James, ayun na natin yan, nabasa na natin. Napaka-exciting. Sa pangatlong araw, panalo tayo. Okay. Ano po ang nangyari pa? Ano na yung nangyari ngayon? May isasalang pa sila. Pero, hindi na nila sinalang. Eto po, ayon kay Panelo, sabi, bakit inuna nila yung 4th article, di ba? Bakit hindi yung, kasi article number 1, article number 2, number 3. Bakit po inuna nilang isalang yung article number 4? Eh kung yan palang una nilang isasalang, dapat nilagay nila yan sa article 1. Di ba? Ayon kay Panelo, kasi veterano ng abogado yan. Kaya inuna nila to, wala pa silang ebidensya, wala pa silang testigo sa article 1, 2, and 3. Kaya inuna nila yung article 4. Pero kung eto po yung may ebidensya sila, yan na yung ebidensya nila, pinapatunayan lang po na kung ebidensya at ebidensya, wala po talaga silang ebidensya. Kasi inunan nila yan eh. Yan lang meron sila talagang pinakamatatag na ebidensya. Bakit po inuuna yung pinakamatatag na ebidensya? Katulad po ng nangyari kay Corona. Inuna nila yung SALN. Nung nakita po ng prosecution na sapat na yung nailatag nila para makonvict si Corona, tinigil na nila. Pwede po kasi yun eh. Kaya po inuuna yung pinakamatatag niyong ebidensya. Kung eto na yung pinakamatatag nilang ebidensya, pwera na lang kung ang purpose nila pahabain. Pero hindi pa rin. Lagi po inuuna yung pinakamatatag yung ebidensya nila. Bakit mo uunahin yung pinakamahina yung ebidensya? 'Di ba? Di lumalabas, ang lalabas sa tao, putya, wala naman pala kayong ebidensya, bakit nagsampa kayo ng impeachment? Wala naman pala kayong ebidensya, bakit nakarating to sa Senado? Kaya never po yan. Iyan na po pinakamalakas nila ebidensya. Yung video ni BP Sara na aminado naman sila na hindi naman po talaga nagpapatunay na nag-hire si BP Sara ng assassin. Okay, punta po tayo rito sa mga iba pang pangyayari. Ito po, yung nahuli rin po ni Senator Alan Peter Cayetano. I'm just asking, is it a conditional threat? Napasagot po si NBA agent Kalilong. Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional. Conditional yung threat. Ibig sabihin, may magandang sinabi po dyan yung si Attorney Chico. Ito po sabi ni Attorney Chico. Sabi ni Sara, pag napatay siya, papatayin, ulit, take 2. Sabi ni Sara, pag napatay siya, papapatay niya si BBM, et al. At iba pa. Di ba? Naisip ko lang naman, ba't sila natakot? Ipapapatay ba nila si BP Sara? Kasi kung hindi naman, di ibig sabihin safe sila. Hindi sila natakot, attorney. Alam nila na wala namang threat si BP Sara, pero gusto lang nilang sampahan ng kasong impeachment. Matatakot ka, presidente ka? Matatakot ka sa threat? Kung ang presidente takot sa threat, walang karapatang maging presidente dahil talaga namang kaya nga may PSG, di ba? Yun po yun. Okay. Eto po, si
maiba naman, si Auntie Claire, may puna po sa nagaganap na impeachment. Ito po ang puna niya. Kumusta na po ba si Senator Pia Cayetano? Dahil tuwing nagsasalita siya recently, parang lagi siyang hinihingal. Hindi natin alam kung excitement o anxiety. Alam mo kaya ka namumura. Auntie Claire, sa totoo lang, hindi mo namamalayan, no? Kaya ka namumura eh. Biruin mo, ang daming naganap. Auntie Claire, ang daming naganap sa impeachment. Pwede kang kumampi sa prosecution, pwede kang kumampi sa depensa. Ang daming pinag-usapan. Ang napuna mo, kumusta na po ba si Senator Pia Cayetano dahil parang lagi siyang hinihingal? Now you know, bakit ka sa ibang bansa namumura ka? Kasi very personal yung mga atake mo. Anong gusto mong palabasin? Apektado si Pia Cayetano ng ano? O ako nasasagot, hindi ka sasagutin ni Pia Cayetano eh. Hindi naman katulad ng mga Duterte yan eh. Ako nasasagot para kay Pia Cayetano. Naaasar siya palagi pag nasa Senado siya. Dahil maraming senador, bukod sa mahihina na kokote, epal pa, katulad ni Risa at saka ni Bam Aquino. Sapat na ba yun? Kahit ako, kung ganyan ang mga kasama ko eh, mabubugnot din ako eh. Hindi po siya hinihingal o kung ano pa man. Bugnot na siya sa mga kasama niya sa Senado. Saan ka nakakita Senate President? Dekorasyon. Sa ikatlong araw po, nasa tabi pa rin ni Chis Escudero. Kung ako kay bumaba ka na lang. Kasi nakikita, naiirita lang kami pag nakikita ka. Naaawa kami na naiirita. Ang problema, nagtatanong pa siya ng mga walang kakwenta-kwentang mga tanong. Lalo tuloy na halata yung hindi ka talaga bagay na maging Senate President. Sa totoo lang, mas maganda pa yung tanong kanina ni Erwin Tulfo kaysa sa tanong mo. At least si Erwin Tulfo, nakalimutan ko lang yung tanong pero parang ibig sabihin, wala rin ganong kwenta pero at least nagandahan ako habang nagtatanong siya. Lalo tuloy. Alam mo, is either wala ka namang magandang tinanong pa buhat nung nagsimula. Wala pa nagmarka. Eto pa isa. Sa bagay kanina umaga pa to, kaya lang yung tanong ni Robin, mas maganda pa. Yung tungkol sa tama yun eh. Yung kay Robin eh. Kaya lang hindi sila nagkakaunawaan eh ni Kalilong. Hindi sila nagkakaunawaan. Pero maganda yung punto ni Robin. Kasi ang tanong ni Robin, nakausap mo ba yung may-ari na, parang ang gusto niyang palabasin, yung may-ari nung video na yan, nakausap mo ba? Di ba? Dapat kasi na yung pinagkunan mo ng video parang ganun eh. Siya na raw ang pinagkunan ng video, siya na raw kasi tinape niya. Tama naman yung sinabi rin ni Kalilong pero hindi yun yung tanong eh. Hindi po yung may-ari po, yung pinagkunan niya. Si Harry Roque. Okay. I commend my fellow senator judges for keeping our cool and not engage a colleague who has been lecturing us since day one of the impeachment. As if being not member of the bar, we will be less judicious in rendering fair judgment. May pinatatamaan si Lacson dito eh. Malamang si Alan Peter Cayetano. Hindi po kasalanan ng mga abogado
na nile-lecturean kayo kasi hindi po kayo abogado. Ako po matutuwa po ako. Ako nakakaintindi ko sa batas. Dahil ano ko henyo kasi. Iba yung, hindi ako abogado pero henyo ako, di ba? Tsaka nasa linya ko rin yan Huwag po kayong masasaktan kung kayo po ay nile-lecturean ng mga abogado. Di ba? Hindi naman po kayo nile-lecturean dahil hindi kayo abogado. Nile-lecturean kayo dahil nahihinaan sa inyo yung mga abogado. Magkaiba po yun Di ba? Ako, halimbawa, hindi ako abogado. Pero nakakaunawa tayo sa batas kahit papaano. Hindi naman po sinisermonan kayo, nagagalit kayo. Bakit kayo magagalit? Halimbawa po, ito tignan nyo nagkausap kami ni Senator Marcoleta. Pinaliwanag niya sa akin kung bakit hindi sakop. Alam niyo yung pinaliwanag ni Marcoleta sa akin? Pag-upo, kala niyo nag-aksaya ng oras yung mama. Di ba siya naghanap sa akin? Hinahanap ako Nung nakakuha siya ng contact, na-contact niya na ako, inaya niya ako magkape. Yang mama na yan, si Marcoleta, walang kaabog-abog. Order kayo ng pagkain, umupo kayo rito. Pag upo namin, pak! Alam niyo na ikakaso sa kanya plunder. Alam niyo, hindi plunder. Ganun kagad. Puta, paupo, sa isip-isip ko lang. Painitin mo kaya muna puwet ko. Sabihin mo kaya muna, ganito kaya Senator Marcoleta ang pag-usapan natin. Kanina pa ba kayo? Paano kayo nakarating dito? Bumiyahe ba kayo? Parang dapat meron bang mga personal muna? Pag-upo namin, umorder kayo dyan. Tapos pag-upo namin, yung plunder na ikakaso nila sa akin. Ganun ka direkta yung mama. Wala mga pasakalye. Wala bang ano muna, yung kumusta kayo? Buti nakita nyo tong lugar na to. Pucha, walang ganun Talagang kaagad bakit hindi ako nasaktan nung pinapaliwanag niya sa akin yung plunder? Yung pinapaliwanag niya sa akin bakit hindi pasok sa plunder yung kinaso sa kanya. Kaya alam na namin nakakasuhan ng plunder kasi sinabi na lahat ni Marcoleta sa amin, direkta Bago pa siya kasuhan, napaliwanag niya na sa amin kung bakit hindi plunder yun. Nakakatuwa po yun. Opo, pinagmamalaki ko po. Hindi ko pinagmamalaki lang, pinagyayabang ko. Na nakausap kami ni Senator Marcoleta. Diyan po ako nang hihinayang kay Senator Marcoleta. Parang Miriam yan. Magsesermon yan. Mag-iiyakan niya sila, Di ba? Siya magsasalita dyan Babarahin niya si Rizon Tiberos Sinabi ng di po pwede ang mga tanungin ng mga... Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay na reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Update po, 1,700 po tayo. 596 lang po ang nag-likes. Mag-likes po.